Okay, so for the beginners, of course, ang unang-unang idi-discuss natin is yung tinatawag po natin na data types. So, meron tayong top C# data types for beginners. Though, ito rin yung ginagamit mostly ng mga matagal na nagko-code, pero ito talaga yung unang-unang dapat natin malaman kapag nagda-dive ka na sa mismong coding. So, meron kasing different kinds of data types. So, ano nga ba yung data types? Ang data types, dito nalalaman ng mismong program natin kung anong klaseng data yung hahawakan niya. Okay? So, yun yung pinaka-purpose ng data types natin. So, merong iba't ibang klaseng types. Ang una is yung integer, pangalawa double or float, 'no, dalawang 'yan medyo magkatulad sila. Pagdating naman dito meron tayong string at saka meron tayong character or char, gano'n. And then dito naman meron tayong boolean type, so eto siya. Then sa last part meron tayong var, okay. So, eto yung mga pag-uusapan natin ngayon na kailangan natin maintindihan and then, ah puwede na tayo nun mag-dive sa programming, sa basic, sa pinaka-basic muna. Ngayon, let me discuss kung para saan muna yung int na tinatawag natin. Ang int guys, siya, short for integer. So, kapag sinabi nating integer, yan po ay whole number. Anong ibig sabihin ng whole number? Wala po yung decimals. So, for example niyan, yung 5, example is 25, 100, 99, 50, yung mga gano'n. So, walang decimals. Yun yung whole number. So, kapag ginamit mo yung int, ibig sabihin, sinasabihan mo yung program natin na hahawak tayo ng data na whole number. Of course, when we say int or integer, obviously numbers yung ibibigay natin sa program natin. Okay? So, example of data type na int. So, pag nag-program tayo, unang-unang dinideclare natin yung mismong data type. So, for example, eto siya, int. So, yun yung unang-unang dinideclare. Tapos, yung kasunod niya will be yung tinatawag natin na variable. Ang variable, eto naman, yung masasabi natin na container or eto yung box kung saan mo ilalagay yung mismong data natin. Ano yung data natin? Eto yung whole number or yung integer na itatago natin. Okay? So, always remember, yung una will be yung data type, yung pangalawa will be yung variable, yung hahawak ng data mo. So, ngayon, ang question, ano yung data ng age natin or ng variable natin? Ang data niya will be 25. So, ibig sabihin, kapag tinawag mo yung age na ito, ang ipapakita niya yung number 25. Bakit? Tinatawag mo yung box, tinatawag mo yung container, tapos makikita mo yung laman niya. So, which is 25. Okay, so yun yung example ng data types natin ng pag-declare ng variable. Ngayon guys, take note lang, no, yung variable, ginagamit po natin siya para maging container at guys, wag po kayong manghuhula ng variable. Gumamit po kayo ng mga meaningful na mga pangalan. Example, instead of age yung gagamitin mo, gumamit ka ng X. So, para saan yung X, 'di ba? So, medyo nakakalito kapag hindi meaningful yung ginagamit natin. So, for example, ang pinag-uusapan, age. Gumamit ka ng variable na age. 'Pag pinag-uusapan, total ng nagastos mo, eh di pangalan ng variable mo, total. So, parang gano'n siya, use meaningful, yung agad natin malalaman kung para saan siya. Okay? Next is we do have variable nga na double at saka float. Itong dalawa na ito, they use decimal number. Okay? So, kung gusto nyo gumamit ng decimal number, you can use yung double or float. Nasa sa inyo po yon. Okay? Tapos, mapapansin nyo, again, ang unang i-declare,
data type. Yung pangalawa will be yung variable. So yung variable natin will be pi. Okay, so pi. Okay, tapos ang data ni pi or pi is 3.14. So same thing lang din sa float natin. Sa float, ito yung data type, ito yung variable natin, yung tax, at saka yung data or laman ni tax will be 5.5. Para saan yung F? Yan po yung nagsasabi na gumagamit tayo ng float, no, para ma-distinguish. Later on, pag-uusapan din natin ano yung difference ng dalawa. Pero ang gusto ko lang maintindihan nyo ngayon is ang double and float, gumagamit sila ng decimals. Compare sa integer natin na whole number. Next na data type will be yung string and character. So dito maraming nalilito. Okay, so pag-usapan natin siya. Ang string guys, kapag sinabi nilang string, ito po yung text values. Example, yung words at saka yung sentences. So yan yung tinatawag natin na string. Kapag sinabi naman natin na character, yan po ay single character. Ulitin ko lang, kapag string, words, or sentences. Kapag character, single character lang po. So, paano ba siya dinideclare? Una, kagaya nung nasa taas, mag-declare ka ng data type. Let's say, for example, string. Ngayon, ang gusto mong maging data is yung Alice. So, pangalan yung Alice, kaya ang nilagay kong variable ay name. Okay, so makikita nyo, meaningful yon kasi para saan si name? Sino si name? Eh di si Alice. 'Di ba? And then, same sa character. Declare mo yung data type, yung variable name, grade. Kasi nga, 'di ba sa grade, merong A, B, C, F, ganon. So, mapapansin nyo dito, since single character lang yan, pwede po siyang A, pwede siyang B, pwede siyang C, basta single character lang yung gagamitin natin. Ngayon, dito nagkakatalo yung mga students. Una, ang string natin guys, gumagamit po siya ng double quotation. Ang character natin, gumagamit po siya ng single quotation. Okay, so hindi pwedeng magkabaligtad yan. Kapag ang character mo, ginamitan mo siya ng double quotation, error yan sa program mo. Kapag ang string, ginamitan mo siya ng single quotation, error po yan. So take note, ang string, gumagamit po siya ng double quotation kagaya po nito. Ang character naman ay single quotation po tayo. So I hope walang nalilito pagdating sa string and character. Next, we do have yung boolean type natin. So, dinideclare natin yan as bool. Okay? And then, para saan ba yung boolean? Ito yung true or false natin na values. So, kung, for example, inon mo yung ilaw, true yon. Kapag pinatay mo yung ilaw, false po yon. Kapag binuksan mo yung pinto, true po yon. Kapag sinara mo yung pinto, false po yon. So, parang ganun yung boolean natin. So, tinitingnan niya kung true or false ba yung value. Example na lang. Dito, declare natin yung data type na boolean. Ito naman yung pangalan ng variable natin is login. So, dito, titignan natin kung ang user ba natin naka-login siya sa Facebook niya. Ngayon, if pasa siya ng email and password, tapos login, pumasok, true po yun. Kapag naman nag-log out siya, ang login natin will be false. So, parang ganon ginagamit or ganon ginagamit yung boolean po natin. Okay? So, next will be yung last part natin, yung mismong var po natin. So, para saan ba si var? Sabi niya dito, let the compiler decide the type. So, on dito guys, we explicit declare yung kanilang data types. Example, bool for boolean, char for characters, string for string, float and double for decimals, and then int for whole number. So dito guys, kapag dineclare natin ng var, we let the compiler decide kung anong data types yung gagamitin natin. Pero ang basis nun guys, sa mismong value. For example, gumamit ka ng var, score.
90. So obviously, whole number yan, i-a-assign dito integer. Okay? So kapag ginawa mong pangalan yan, for example, Geraldine. So example, Geraldine yan, name yon. Obviously, ang data type will be string. Okay? So for example, pinalitan natin siya ng letter B. Obviously, magiging character yan. So kapag gumamit ka ng var, hindi mo na problema kung anong klaseng data type ang ide-declare mo. Ang problema na lang doon is yung mismong data na ipapasok mo. So, yan yung difference ng mga data types natin. So, yan yung building blocks ng mismong data types na kailangan natin matutunan when it comes sa programming. So, any programming languages, yun yung foundation natin, yung mga data types.